Hello, good day everyone. Ito ang aking Bible vlog for the day. Gusto ko lang i-share about the truth, about our faith, about religion. Maraming ang naniniwala ngayon na ang kaugnayan natin sa Diyos ay religion. Hindi totoo yan. Kasi alam niyo kung bakit. Nakikisaw-saw lang yan sa Biblia. Tsaka yan, pag pinag-aralan natin yung Bible, yung banal na kasulatan, pag inaral natin, Diyos mismo, siya mismo, ang Diyos Ama mismo, ang pumipili kung sino at kung ano yung magiging mga ngaral niya. Diba? Hindi katulad ng mga leader na religion, they're just assuming na magtayo ng mga religion nila. So, di ba? Tsaka ito pa yung gusto kong i-share na talaga nabubulagan ng tao. Ang Bible, ang Biblia, ay para makilala at sampalatayanan mo ang Diyos at si Kristo. Hindi para paniwalaan at sundin yung mga pinag-uutos ng mga religion nyo. Kasi, bakit ka susunod sa utos ng religion? Hindi naman Diyos yan. Diba? Yun. Kailangan, magbasa kayo ng Biblia. Magbasa kayo ng Biblia, kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, kung ano yung pwede, yun na sundin nyo. Hindi sinabi na ng leader na religion nyo na ganito, ganyan, yun ang gagawin nyo. Diba? Bali yun. Hindi nyo alam, nagiging kasangkapan na kayo ng korupsyon sa pananampalataya. Diba? Kaya mag-isip. May tanong ako sa inyo. Ano ba ang connection natin sa Diyos? Religion o pag-ibig? Diba? Ngayon, siguro, sa tingin ng mga tao at paniniwala ng tao, isipin nila religion. Kasi yun yung nakagisnan ng tao eh. Pero hindi totoo yun. Di ba? Ang ugnayan ng tao sa Diyos, pag-ibig. Di ba? Pag-ibig, hindi religion. Religion, namimira lang yan. Pag-ibig talaga kasi, there's no such thing as religion. Pag-ibig lang talaga. Pinapatunayan yan ng utos ni Panginoong Jesucristo. Ano ba ang utos ni Panginoong Jesucristo? Iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Na siya ang una at pinakatakilang ito sa ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. So meaning, pag-ibig talaga ang kaugnayan natin sa Diyos. So anong silbi ng mga religion? Wala. Piniperahan lang kayo niya. Di ba? Kumbaga, ang pinapaliwanag ko kasi, halimbawa, sa mga magulang nyo, ano ba ang koneksyon nyo sa mga magulang nyo? Religion? Hindi. Pag-ibig. Diba? Ano ba ang nagbubukulod-bukulod sa pamilya? Diba? Pag-ibig. Bakit ba may kapayapaan? Pag-ibig. Diba? Bakit ba may pagkakaisa? Pag-ibig. Bakit ba may pagkakapwa-tao? Pag-ibig, hindi religion. Kaya yun ang patunay na niluloko lang kayo niyan. Kasi totoo lang, ang kaugnayan natin sa Diyos, pag-ibig, hindi religion. At pinatutunayan yun ang utos ni Panginoong Jesucristo. Ulitin ko, ang utos ni Panginoong Jesus, yung unang utos. Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadakilang utos sa ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Kaya katarang-taruan yun. Lalo na yung ibang mga iglesia ni Cristo, ang tatapang pala. Ala nila tama yung ginagawa nila eh. Pero hindi lang talaga nila nauunawaan yung totoong kalooban ng Diyos. Ano ba totoong kalooban ng Diyos? Protektahan sila, pangalagaan sila, paboran sila. Di ba? Ano palagay nyo sa Diyos? Si Duterte? Si Digong? Pumapabor sa inyo? Di ba?
Kalukuhan yung Diyos ang pinag-uusapan natin dito, hindi tao. Di ba? Ganyan sila eh. Kasi ang isip niya, sila lang yung maliligtas. Baling ganun, ibig sabihin, sila lang yung pinapaboran ng Diyos. Ibig sabihin, sila lang pinapaboran. Di ba? Hindi totoo yun. Kasi hindi naman, nilikha ng Diyos yung sanlibutan at pinarami niya yung tao para iligtas sila. E kailan na sila nabuo? 1914. Di ba? At saan sila galing? Sa Pilipinas. Kaya bakit ka maniniwala dyan na maliligtas ka dyan? Hindi naman yung galing ng Israel. Kasi kung babasahin natin yung banal na kasulatan at kung aaralin natin, lahat ng nasusulat sa Biblia galing sa Israel. Di ba? Kaya paano mo masasabing maliligtas ka dyan? Bakit galing ba ng Israel yan? Hindi. Yun ang isang malaking kalokohan na pinaggagawa ng mga yan. Oo. Tapos kung mang-api ng kapwa, ganun-ganun na lang. Kung maalipos na ng kapwa, kala naman nila at tama yung ginagawa nila, di ba? Imagine, kapwa mo tao, wawalang niyain mo, apin mo, lalapas tanganin mo, kapwa mo tao. Di ba? Tao, pinag-usapan natin dito. Ano ba ang utos ng Diyos? Di ba? Ibigin mo ang kapwa mo. Di ba? Kung iniinsulto mo, kung inaapi mo. Di ba? Yun. Ako hindi naman ako naninira ng kung sino-sino. Kasi based on my experience ko to. Kasi hindi naman ako magkakaganito kung hindi ko naranasan to eh. Di ba? Based on my experience to. Kasi nagkaroon ako ng kaalaman tungkol sa ganito. Dahil naranasan ko mismo. Di ba? Yun. Hindi ko to gawagawa, hindi ko to dahil gusto ko lang siya ng tirain, hindi. Dahil naranasan ko to. Dahil naranasan ko at na-experience ko yung kalupitan nila at yung kawalangian nila. Yun. Kaya kung may credible at may karapatang magsalita, yun nakaranas. Di ba? Yun. Yun kasi iniisip. Yung iniisip ng, kaya totoo talaga. Ito yung totoo talaga. Itong mundo, nadaya na to ni Satanas. Nadaya na to ni Satanas. Sa pamamagitan ng pera, ng government, ng education, at ng religion. Nadaya na to ni Satanas. Kasi tingnan mo maigi. Diba? Ano ba, nung nilikha si Eva at Adan, ano ba ang binigay ng Diyos kay Eva at Adan? City ba? Yung mga structure ba? Hindi. Ang nilikha ng Diyos kay Eva at Adan, Garden of Eden. Ano ba ang nauna sa mundo? City o nature, yung kalikasan? Di ba yung kalikasan? Kasi kalikasan yung ginagawa, yung kalooban niya. Di ba? Isipin mo na ito sinabi sa akin to ng Diyos Ama, si Papa nagsabi sa akin ito. Dahil nagtataka ako eh. Sabi ko pa, bakit ganun? No? Sa panahon na to, wala ka nang sinusugo. Wala ka nang sabi sa akin. Sabi sa akin ng Diyos Ama ni Papa, wala nang solusyon yan na. Siraan na yan na. Ano siraan na? No, wala na. Ang pinaniniwalaan nila, religion. Ang pinaniniwalaan nila, government. Pinaniniwalaan na pera. Pinaniniwalaan na nila education. Di ba? Paano pa ako magsusugo dyan? Di ba? Ba't pa ako magsusugo sa amin? Wala. Magbumukhang tangan lang yung isusugo ko. Kasi ang pinaniniwalaan nila, pera, education, government, at religion. Tapos magsusugo pa ako ng tao dyan. Ano mangyayari? No. Kaya nga sabi sa akin ng Diyos Ama ni Papa eh. Sabi sa akin, sige na kaya ka nandyan na para magawa mo yung gusto mo. Yan yung kasi ginawa namin ng lahat para walang masabi yung tao talaga. Kasi
Di ba nakasabi? Ako ang nakaraan, kasalukuyan na tinaharap. Yung sumaway si Eva Tadan, alam ko na yung mangyayari dyan, na lalayo sa akin ng tao. Sabi niya ganun ni Papa, lalayo sa akin ng tao. Kaya nga nasulat yung Book of Revelation eh. Ano ba yung Book of Revelation na? Yan yung future, yung hinaharap. Pinalitan ng mga Romano yung Biblia. Kaya nga, nagkaliis-lis na yung pananampalataya ng tao. Sabi sa akin, nak, kilala mo ko, nak, direct to the point ako magsalita. Wala akong paligoy-ligoy magsalita. Direct to the point ako. Pag-aralan mo yung Bible. Pag-aralan mo. Hindi ba ang daming pasikot-sikot, ang daming paligoy-ligoy. Dahil hindi ko nasalita yan. Dahil pinalitan na yan. Kaya yun. Kaya sabi ko sa'yo natin. Sabi ko, alam ko na mangyayari na. Nung nagrebelde pa lang si Satanas, nagkasala, nung pinalayas ko si Satanas, alam ko na mangyayari. Kasi ganito ang nangyari na, sabi sa akin ng Diyos Ama ni Papa, ganito ang nangyari na, kasi wala nang kalagayan si Satanas. Kasi nung nandito siya sa langit, may purpose pa siya, may tungkulin pa siya, may halaga pa siya. Nung nandito siya sa langit, nung pinalayas ko na siya sa langit, nawalan na siya ng kalagayan, nawalan na siya ng purpose, nawalan na siya ng kahit ano. Diba? Kaya ngayon, ang ginagawa na lang niya, pinapasama ang tao. Yun. Dahil wala na siyang purpose eh. Wala na siyang dahilan eh. Yung existence niya, parang baliwala na eh. Kaya ang ginagawa ni Satanas na, sabi sa akin, imbis na siya lang yung maimpyerno at yung mga demonyo niya, ang ginagawa niya, pinapasama niya yung tao para maidamay niya sa impyerno. Kasi wala na siya nak eh, sira na siya nak eh. Wala na siyang dahilan, wala na siyang purpose, sira na siya nak eh. Siyempre, anong gagawin niya? Idadamay na lang niya yung tao sa kasiraan. Di ba? Parang ganito yan na. Isipin mo na. Parang isang kriminal. Di ba? Pag nahuli yan, magtututuro yan ng kasama niya. Ganyan yan si Satanas. Ngayon naman, dahil nga may impyerno siya kahit anong gawin niya, kaya ang ginagawa niya, dinadamay niya na lang ang tao. Wala na yan na. Sabi ni Papa, ang ginagawa na lang ni Satanas, manggulo. Wala na yan na. Kaya yun. Kasi ako na, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Di ba na? Makapangyarihan ako. Bakit ako, di ba? Anong dahilan ko? Ba't ginayaan ko yung tao, di ba? Kasi yung panahon na yan, wala na yan, sira na yan. Kasi nung panahon ni Abraham, nung panahon ni Abraham at ni Noah, kaya may pinipili akong tao. Kaya may sinusugo tao, mga propeta, si Abraham. Kasi alam ko, masusolusyonan pa yung problema. Masusolusyonan pa, hindi pa nadadaya ni Satanas ang buong mundo. Yung panahon ng Israel, sinugo ko si Kuya Jesus mo para makita kung anong pipiliin nila, kung tama ba o mali. Pati mga apostol, pinili nila yung mali. Pinatay nila yung kapatid mo. Sabi nga, ngayon, wala silang may sasabi sa akin, wala silang may isusumbat. Bakit na? Di ba, ginawa kong lahat. Sinugo ko si Abraham, si Moises, mga propeta, si Haring David, si Haring Solomon. Sinugo ko para maayos sila. Para maayos sila, sinugo ko pa yung kuya mo, yung si Jesus. Sinugo ko pa yung mga apostol para maayos sila. Anong pinili nila? Ano pinili ng tao? Kasakiman, pagkaganid, kapangyarihan. Pinatay nila yung kuya mo. Ngayon, wala na akong pakialam. Alam niya, huling-huli na yung kuya mo, taga-ayos dyan. Huli na eh. Sinugo ko eh. Alam nga, susugo ko yung Kuya Jesus mo para mamatay. Di ba? Wala akong utak? Hindi. Sinugo ko si Kuya Jesus mo. Alam kong gagawin nila eh.
sinugo ko si Kuya Jesus mo para may tingalain at hangaan ka. Dahil ayoko, hindi ko matatanggap na hahanga ka sa tao. Yun. Kaya yun. Kasi wala talagang, wala talagang pananampalataya yung tao. Wala talagang, hindi talaga marunong mag-isip. Kasi ganito, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Dapat alam mo na yun. Panginoon ng langit at ng lupa. Dapat alam mo na yun. Di ba? Ba't ka maniniwala sa religion? Bakit maniniwala ka sa religion at sa mga grupo ng mga kupal na yan? Yung mga tao lang naman yan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kung nalilito ka, di ba? Bilang patunay na may Diyos talaga, nandyan yung Bible. Di ba? Kung hindi sa'yo sapat yung Bible, pag-aralan mo yung nilikha mo. Di ba yung kalikasan, yung sanlibutan, pag-aralan mo. Pag-aralan mo yung universe, pag-aralan mo lahat. Kung hindi pa rin sapat, pag-aralan mo yung sarili mo, yung katawan mo, yung mata mo. Kung nilikha ba yan, kung sino lumikha niyan, kung may isip ba lumikha niyan, di ba? Yan yung wala na talaga eh. Totoo lang. Wala na. Kasi isipin mo lang, isipin mo. Tulad na nanonood ako pinapanood ko, ang dating daan, sa INC TV, sa Channel 25, tapos kay Eddie Villanueva, pinapanood ko. Ang napapanood ko, sinasabi pa nila, ito ang sinabi ni Panginoong Jesucristo. Si Panginoong Jesus pala yung nagsabi. Ba't ang pinaniniwalaan mo yung ministro, yung pastor, yung pare? Salita pala ni Panginoong Jesus yun. Di ba? Ganun katanga. Kasi, isipin mo lang para saan ba kung bakit binuo yung Biblia? Di ba? Para saan? Di ba? Kanino bang aral yan? Di ba sa Diyos Ama at kay Kristo? Bakit sa mga religion at sa mga tao kayo naniniwala nagbabasa lang yan? Di ba? Aral ng Diyos Ama pala at ni Kristo. Di ba dapat mananampalataya kayo at maniniwala kayo kay Kristo at sa Diyos Ama? Hindi sa mga sinasabi ng mga religion at mga taong yan. Di ba? Tapos yung iniisip, lalo na yung pinag-aaralan ko, lalo na yung kay Eliseo Soriano sa dating daan. Sinabi niya, religion daw yung Kristyanismo. Gago. Hindi naman religion yun eh. Ang Kristyanismo, yung mga sumusunod kay Kristo, yung followers niya. Christianity is not a religion. Christianity is the name the one who follow Jesus Christ. Christianity coming from the root word Christ. Pakalinaw. Yun lang yung totoo talaga. Kasi minsan, yung iba, di ba, nagtatanga-tangaan, mas ganito yun, mas paninindigan na nila yung religion nila eh. Ganito talaga mangyayari. Lalo na pag nalalaman nila yung katotohanan, mas mapaninindigan nila yung religion nila. Alam niyo kung bakit? Kasi nagagawa nila yung gusto nila eh. Kasi nungalingan. Kasi parang si Panginoong Jesucristo nung panahon ng mga Hudyo, nangangaral siya. Di ba? Ang dami na sumunod sa kanya. Di ba? Nangangaral siya, ang dami na sumunod sa kanya. Ngayon, natakot yung mga Hudyo. Ano kaya natakot ang mga Hudyo? Mawalan ng kayamanan at kapangyarihan at impluwensya. Kasi 3 araw pa nang nangangaral ang Panginoong Jesucristo, 5,000 na yung sumunod sa kanya. Di ba? Kung hindi siya nagsasabi ng totoo, si Panginoong Jesucristo, kung hindi siya nagsasabi ng totoo at gawa-gawa lang yung pangaral niya, bakit siya susundin ng mga 5,000 katao? Di ba? Ibig sabihin lang nun, nagsasabi siya ng totoo. Di ba? Kasi papaunawa lang natin yung katotohanan about sa religion. Papaunawa natin. Christianity is the name the one who follow Christ. Di ba?
Iglesia ni Cristo is the name the one who follow and Felix Manalo. Di ba? Yan naman yung inaaniban nila eh. Hindi naman si Cristo ang inaaniban nila, si Felix. Sino ba nagtayo? Yes, sino ba nagtatag yan? Di ba? Kumbaga, yung umaanib sa INC, tagasunod ni Felix Manalo. Christianity is the name the one who follow Jesus Christ. Tapos, INC is the name the one who follow Felix Manalo. JIL Church is the name the one who follow Villanueva. Di ba? El Shaddai is the name the one who follow Mike Bilarde. Di ba? Yun naman eh. Bakit? Sino bang sinusundan yan? Sino bang nagsasalita? Kanino bang galing yung aral? Kasi sino bang pinaniniwalaan nila? Si Kristo ba? Hindi. Kasi pag si Kristo ang pinaniniwalaan nila, Kristiyano ang tawag dyan. Pero kung si Felix Manalo ang pinaniniwalaan nila, Iglesia ni Kristo yan. Pag si Eddie Villanueva ang pinapaniwalaan nila at sinusundan nila, Eddie Villanueva yan. Diba? Pag El Shaddai ang pinaniniwalaan, sinasamahan nila, Mike Bilarde yan. Diba? Sino ba ano yan? Ganito kasi ang isipin natin. Ano yan? Sumulpot na lang ng pusa? Diba? Sino aanib yan? Diba? Ano ba? Sumulpot na lang. Iglesia ni Cristo, sumulpot bigla. Walang taong namuno. So paano ka aanib yan? Eh wala naman na namumunong tao. Siyempre may namumunong tao yan. Kaya ka nga umanib eh, kasi may namumunong tao. Ang palusot lang nila, si Lord Jesus ang ginagamit nilang aral. Pero kung sinusundan nila si Felix Manalo, di ba? Sinusundan nila si Eddie Villanueva, di ba? Hindi naman pwede yung Iglesia ni Cristo sumulpot lang na walang tao. Di ba? Paano ka aanib sa isang organisasyon kung walang taong namumuno? Kung walang taong founder niyan? Kasi yung Christianity, ang founder niyan, si Lord Jesus eh. Kaya nga Christianity coming from the root word, guys. Ganon din yung Iglesia ni Cristo. Hindi si Cristo ang founder niyan. Si Felix Manalo. Kasi si Cristo patay na. Sino magtatayo niyan? No? Alam nga na si Cristo, si Lord Jesus ang magtayo nun. Nasa langit na si Lord Jesus. Sino magtatayo ng Iglesia ni Cristo? Si Cristo? Hindi. Si Felix Manalo. Kaya hindi si Cristo ang sinusunod nila. Si Felix. Dahil si Lord Jesus Christ nasa langit na. Kaya si mga Manalo ang sinusundan ng mga yan. Ang sinusundan ng mga yan, si Eddie Villanueva. Ang sinusundan ng mga yan, ng mga El Shaddai, si Mike Bilarde. Di ba? Paano ka aanib kung walang founder? Di ba? Hindi ka makakaanib eh. Common sense lang. Use your common sense. Paano ka aanib? Wala naman palang founder niyan. Sumulpot na lang yan. Nagasumbag. Di ba? Ganun yun. Kaya pineperahan lang kayo yan. Ay no. Common sense. Sasabihin, napapanood ko sa INC TV. Si Panginoong Jesucristo ang nagtatag sa amin. Si Panginoong Jesucristo, sino bang nagpa-register sa sect? Diba? Si Lord Jesus, nakalagay ba doon? Lord Jesus, registered to Security and Exchange Commission. Nakalagay Jesus Christ. Hindi naman Jesus Christ ha. Ano nakalagay? Felix Y. Manalo. Hindi ang founder yan si Felix. Tapos sasabihin ng mga tanga-tangang mga ministro, mga walang utak. Founder namin si Jesus, si Jesus. Nasa langit na si Jesus Christ. Sa anong ba't magtatayo ng ganyan si Jesus Christ? Gusto niya iligtas buong sanlibutan. Di ba? Katarantaduhan yan. Yung aanib lang dyan na maliligtas. Yung iba hindi na. Di ba? Kagaguhan naman yun. Di ba? Ano yan? Nilikha ng Diyos. Parang pinapalabas niya eh. Nilikha ng Diyos ang mundo para iligtas sila. Di ba? Parang walang kasing sense. Di ba? Kaya mag-isip, parang walang sense yung ginagawa nila. Kasi mga tangang hindi nag-iisip. Hindi nag-iisip yan eh. Di ba?
Ay, nako. Talaga na. Kasi yung isipin may gulitin ko. Kung sumulpot lang yan, sumulpot lang yan, walang namunong tao, walang aanib dyan, paano aaniban yan? Walang nag-iisip, walang nag-handle, sumulpot lang. Paano ka aanib? Ay, sumulpot. Paano? Hindi ko aanib yan, sumulpot lang yan, walang tao. Di ba? Ganun yun. Kaya nga ang inutos ni Lord Jesus eh. Kasi isipin mo, lalawakan mo ng isip natin eh. Inutos ni Lord Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo, na siyang una at pinakadakilang utos at kalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Hindi niya inutos na, umanib ka sa Iglesia ni Cristo, umanib ka sa Born Again, umanib ka sa El Shaddai. Hindi niya inutos yun. Ang inutos na ibigin mo ang Diyos at yung kapwa mo. Yun ang inutos ni Lord Jesus Christ. So ngayon, ang kaugnayan natin sa Diyos, hindi religion, kung hindi pag-ibig. Di ba? Ngayon, para kumita sila ng pera, siyempre, talagang magandang negosyo ang religion eh. Di ba? Sa religion, wala ka ng binabayaran tax. Wala ka pang puhunan. Laway lang puhunan mo eh. Mambola ka lang eh. Diba? Mag-aabuloy na, magpepera. Wala ng tax. Wala pang puhunan. Laway, wala ng tax, laway lang puhunan. Malaki pa ang kita. Kasi ang sistema ng reliyon eh, mas maraming miyembro, mas maraming abuloy, mas malaki ang kita. Di ba? Yun. Hindi naman inutos ni di ba? Katarantaduhan yun, kaya pinalitan talaga ng pinalitan talaga ng mga Romano yung Bible. Kasi para maitayo nila yung Catholic, ng mga Katoliko Romano, para maitayo yung Catholic. Pinag-utos ni Constantine I na kolektahin ang lahat ng scriptures. Di ba? Kolektahin ang lahat ng scriptures at pag-aaralan at palitan ito. Yun ang ginawa ng Council of Nicaea. Kasi yung pag kinukuha nila, sa isang pamilya, nakuha nila yung banal na kasulatan. Lahat ng pamilya patay. Pinapatay nila para wala nang witness. Di ba? Wala nang witness. Ganun, hanggang tinatago talaga ng mga unang Kristiyano yung mga banal na kasulatan. Talagang porsigido kasi makapangyarihan ng mga Romano nun eh. Siya, alos kalahati ng mundo, nasakop nila eh. Ang makapangyarihan yung mga Romano. Ang naitago lang ng maigi, yung Dead Sea Scroll, yung Book of Isaiah, natagpuan lang noong 1945. Diba? Yun. Ay nako. Kayo mag-isip. Sabi ko sa'yo, pinipirahan lang kayo ng mga yun eh. Kasi sila yung katuparan ng sinabi ni Panginoong Jesus. Marami ang magsisipa rito sa aking pangalan at magsasabing, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Paano sila nanliligaw? Ginagamit nila yung pangalan ni Kristo. Diba? Diba? Napakalinaw eh. Talaga, common sense lang, diba? Napakalinaw. Nasusulat sa Mateo chapter 24 verse 5. Marami ang magsisipa rito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ng marami. Diba? Kaninong pangalan ang ginagamit ng Iglesia ni Kristo? Diba kay Jesus? Kaninong ginagamit ng pangalan ng MCGI? Diba kay Jesus? Kaninong pangalan yung ginagamit ng mga JIN? Diba kay Jesus? Kaninong pangalan yung ginagamit ng mga taga-El Shaddai? Diba kay Jesus? Kanino bang ginagamit ng pangalan ng mga Katoliko? Di ba kay Jesus? Di ba napakarami oh? Di ba? Yan yung katuparan ng sinabi ni Panginoong Jesus. Di ba? Marami ang magsisipa rito sa aking pangalan at magsasabing ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Di ba? Hindi nga, yan yung mga religion na yun, hindi nga sila ang nagsasabing Kristo. Pero yung ginagawa nila, nag-aas ng Kristo. Di ba? Yan o, paano sila nag-aas ng Kristo? Nagpapanggap silang Kristo. Paano? Founder.
Di ba? Nagpapanggap silang guro at di ba? Nangangaral sila, nagpapanggap silang guro. Sa madaling salita, nagpapanggap silang Kristo. Ano ang nasusulat? Iisaan yung huwag kayong magpatawag na guro, sapagkat iisaan yung guro, lahat kayo ay magkakapatid. Nasusulat sa Mateo yan. Di ba? Napakalinaw. Walang kahit na sino man sa inyo na magpatawag ng guro, sapagkat iisaan yung guro at lahat kayo magkakapatid. Totoo. Sino yung nag-iisang guro na yun? Yung Rabbi. Sino yung Rabbi? Si Kristo yun. Diba? Napakalinaw. Diba? Nasusulat yan. Diba? Huwag kayong magpapatawag na guro dahil iisaan yung guro. Lahat kayo ay magkakapatid. Di ba? Kaya yung kaya nga ang tawag sa mga apostol. Ano ang tawag sa mga pinili ni Kristo? Mga apostol. Nagpapanggap ba silang Kristo? Hindi. Ano tawag sa kanila? Apostol nga eh. Ano ba yung meaning ng apostol? A person sent. O ipinadalang tao. Para ipalaganap ang aral ni Kristo. Yung mga apostol ba, napanggap bang Kristo? Hindi. Sila yung mga apostol. Ano yung meaning ng apostol? Ipinadalang tao. Tagapagpalaganap ng salita. Diba? Hindi katulad ng mga religion na yan. Mga nagpapanggap na Kristo yan. Nagtuturo pa. Akala mo, alam mo sila mismo yung nakaranas ng diba? Kung magmarunong, akala mo, puta mga uto-uto naman. Ay, totoo nga yung sinasabi ni pastor. Ay, totoo nga yung sinasabi ng ministro. Puta, tuwan-tuwa pa mga uto-uto eh.